dito tayo sa impeachment. Ba't nyo nakikitang makakaabala, makakaapekto itong pagtatalo tungkol sa numero ng para makonvict ang isang akusado, Attorney Mac? Para sa akin lang naman, with due respect sa prosecution at saka defense, hindi naman po pwedeng baguhin nila. Hindi nila pwedeng baguhin ang numero. Sapagkat narito ang numero, sinasabi ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of Congress of the Senate. Kaya lumalabas na 16 ang boto. At yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Hindi pwedeng pag-usapan yan. Hindi pwedeng magkaroon ng agreement. Hindi pwedeng sabihin, ganito na lamang ang atin. Hindi po pwede yun. Kasi batas yan Saligang batas ang nagsabi na ganito ang numero. Kaya yan hindi pwedeng maging bahagi ng diskusyon o pagtatalo na magkakaroon lamang sila ng compromise agreement na ganito magiging basihan. Siyempre pa, taga-defense, they will always insist na yan ay 16. Sasabihin naman ay hindi, kailangan kasi minabawas na. Kaya hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang yan kung yan ay pagtatalunan. Kaya yan ay maging abala lamang sa kanila at mag-aaksaya lamang sila ng panahon. Opo. Pero Attorney Mac, dahil ito'y napag-uusapan na, hindi ho ba pwede o kaya hindi ho ba ginagawa ng Supreme Court na parang motu proprio ay maglabas ng clarification tungkol yan? Ay, hindi gagawa ng ganun ang Supreme Court kasi hindi naman sila nagbibigay ng mga advisory opinion Hindi ganun ang ulit. Dapat magkaroon ng actual case or controversy. Pero para sa akin, Jerry and Tina, merong nakabinbi na petisyon si Senator Peter Cayetano, di ba? Na noong matanggal siya bilang Senate President, siya ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon niya yan. Tao nga pala. Sa kanya. Ngayon, bahagi ng pagkaka-question niya dyan ay yung issue tungkol dyan sa 2/3 vote na yan. Yan sa mga ni-raise niya, sinabi niya, paano mga detained prisoners na yan? Pwede ba silang bumoto? Yung mga missing, pwede ba silang bumoto? Paano na yung threshold na bago-bago? Inabago ng bagong majority. Sinabi nila 2/3 vote of those present. Pero maraming mga provision ng saligang batas na nagsasabi ng 2/3 vote of all the members. Kaya ang sabi ni Senator Peter Cayetano sa Korte Suprema, dapat ito ay i-resolve rin ninyo. Ngayon, dahilan ito ay kasama o bahagi ng petisyon ni Senator Peter Cayetano, palagay ko mas makakabuti kung ang ating Korte Suprema ay bibigyan ito ng pansin at gagawa na sila ng kanilang ruling sa bagay na ito. Yan naman ay depende sa Korte Suprema kasi baka sabihin na ng court na ay moot and academic na kasi yan dahil sa nanalo na si Senator So pwede sigurong kahit moot and academic na doon sa issue ng Senate President, pwede pa rin talakayin na rin ng Supreme Court yan sa paglalabas nila ng decision para matapos na, Attorney Mac? Yung threshold issue na yun. Baka pwede lang yung 2/3. Palagay ko. 2/3 vote. Ano ba talaga yun? Kasi nabasa ko kanina sa dyaryo na itong mga taga-prosecution, pupunta pa raw sila sa Korte Suprema. Kapag nagpunta, baka hindi rin sila pansinin kasi wala pang actual case or controversy. Siguro, mas punta pa sila, mag-intervene na lamang sila sa kaso ni Senator Cayetano at hingin sa Korte Suprema na kung pwede ay ma-resolve na ang issue na yon. Okay. Pwedeng ganon dun sa Pwede naman, wala naman magbabawal sa kanila na magkaroon ng proper intervention. Sapagkat yan ay panahon na ang ating Korte Suprema ay dapat na tumingin na sa bagay ito. Kasi masyado nang divided ang ating political spectrum. At saka there are conditions what is legal should deal to what is practical and equitable. Maaaring hindi nga yung legal. Pero kung sa practical considerations, sa ikabubuti ng bayan ay kung pwedeng magawa, ay baka naman ang Korte Suprema ay gumawa ng kanilang isang hakbang
para ito ay ma-resolve na. Ang sinasabi niyo ba, Attorney Mac, pwede lang silang dumulog sa Korte Suprema, yung party to the case, pwedeng prosecution o yung defense, pag nagsimula na ang trial. Mismong trial. Pagka mismong trial, pagka talagang ito ay nagkaroon ng ruling, halimbawa, ang Senado na ganito magiging boto, yun po pwede sila. Pero sa ngayon, wala na mga ruling, wala na mga mga batas na ginagawa ang ating Senado na kung papaano magiging takbo ng paglilitis. Ngayon, kung gagawa ng resolution ang ating Senate at sasabihin na ito ang magiging procedure natin, doon po maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang sino mang partido na apektado ng nasabing bagong rule na gagawin ng Senate. Ang ibang tao ho, halimbawa kami ni Tina, pupunta kami sa Supreme Court, hindi Pwede ba? pwede, hindi kami tatanggapin. Baka hindi kayo pansinin dahil sa hindi kayo yung Party to the case. person, real party in interest. Pero may mga pagkakataon na kahit na ordinary person po pwede bilang isang taxpayer ang sasabihin na ayoko masayang ang panahon. At bilang isang taxpayer ay pera namin ang ginagamit dyan at sinasayang nila ang panahon sa ganitong mga issue. Anong malay natin, baka naman sakaling pagbigyan tayo ng Korte Suprema, marami na kami mga petition na inihain na ganyan bilang isang taxpayer or a concerned citizen na apektado ng nasabing mga issue na lumalabas sa ating pamahalaan. Kayo ba mismo, attorney, may plano po ba kayo? Dahil kayo mismo sabi masyado pang maaga na pag-usapan itong threshold dahil wala pa naman tayo sa mismong trial. Ay wala naman akong balak na maghahain ng nasa petition kasi I am not the real party in interest. Okay. Last time po nakapanayam namin dito si Congressman Gervil Luistro at sabi niya nga ngayon na yung huling dalawang articles na sinasabing pinakamahalaga at pinakamaraming dokumento ang tatalakayin o pagdidiskusyonan. Sa inyong karanasan po bilang abogado, no? Gaano po ang epekto ng mga heavy document dito sa pre-trial conference sa pag-usad nito, itong hamon nitong pagtalakay ng mga dokumento at usapin? Well, yan Tina, hindi naman yan sa dami ng dokumento. Kahit na gano'ng dami ng document at hindi naman masyadong material o relevant, baka mabaliwala lang. Siguro dapat, with due respect sa kanila, pipiliin na lamang yung pinakamatitinding mga dokumento. Hindi na yung para kasi lalo lamang magtatagal yan Ang sa mga lawyer